karaniwan ang literature review nyo nasa chapter 2. At itong unang paragraph na nakikita ninyo ay yung tinatawag nating introductory statement. So ito na yung introductory statement. Sabi natin kanina, present lang nito sa maiksing paraan kung ano yung mababasa ng mga panel or ng mga critic ninyo dito sa inyong research. Okay? So makikita nyo dyan, hindi na natin babasahin. Yan yung tinatawag nating introductory statement. Sumunod, pupunta na agad sa theme. Magdi-discuss ka ng topic. So dito, diniscuss niya muna yung konsepto. Ano yung concept na pinagbatayan niya ng kanyang study? Ito yung inquiry-based learning strategy. Bibigay niya sino yung author, nakalagay dyan yung author, tapos i-discuss niya, ipipresent niya yung idea. Tapos, dito na sa baba, okay, may makikita kayo dito, 5-year rule. So lahat ng mga literatures ninyo, so dadaanan niya ng mga panel ninyo, titignan din nila if it follows yung tinatawag nating 5-year rule. If the year is 2022, subtract 5 and then you have 2017. So ang covered dapat ng literature review ninyo will be sources from 2017 to 2022. So paano kung 2016? That will still be considered. But beyond that, itong 2015, baka hindi na yan i-consider ng panel ninyo. Except for researches na talagang wala kayong magagawa kundi gamitin kasi hindi naman pwedeng i-update. Kagaya ng kung ang research nyo ay historical, wala namang bago or updated sa historical, not unless may na-discover silang bagong data. Kagaya ng literature, yung mga references ninyo sa literature, yung mga classic literatures, hindi naman ina-update yan. So again, ito ay depende sa type ng research na ginagawa ninyo. Pero kung quantitative yan, it should follow the rule ng 5 years. Okay, so again, the first topic or topic 1 is the concept. And then tignan nyo doon sa susunod niya, topic 2 is already the strategy. Yun yung concept na ginamit niya. Based from that concept, ito yung strategy. So, sumusunod pa rin siya dun sa tinatawag nating deductive method. From a general discussion, nagiging specific na siya kasi itong strategy, ito yung gagamitin niya doon sa kanyang research. Yun tinatawag niyang math talk. And then yung susunod after the strategy is the third topic or the third area. Ito na yung specific problem. So, this is also reflected doon sa sa SOP niya. So, students' performance in mathematics, diniscuss niya na merong issue pagdating sa pag-aaral ng math. And then, sinuportahan niya pa ito ng isa pang topic related to that, which is yung problems encountered naman sa teaching. Kanina sa learning, ito naman sa teaching. That's why this is classified as a subtopic. And it is still related doon sa unang topic na kanyang ibinigay. Okay. And then after that, remember the last part of our discussion is supposed to be synthesis. Ito yung last paragraph. So this is classified as the synthesis of the discussion. Ang tawag natin dyan is the grand synthesis. Ito. Okay? So yung paraan ng pagsusulat kanina diniscuss natin. So usually tinatanong ilang pages ba dapat? Sa amin kasi, sa institution namin, sa graduate school, hindi namin nilalagyan ng specific number of pages. Ang rule palagi namin is as the need arises. Kung talagang kailangan pa ng citation at ng discussion, by all means, i-extend din nyo. Pero for the purposes of yung iba gusto talaga ng specific number, 8 to 10 pages would be enough for the review of literature or thematic review of literature na ginagawa ninyo para sa inyong research. So,